Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinawalang bisa na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng survivor ng aksidente sa Marilaki Highway na nagsagawa ng Superman stunt. Ayon sa LTO, hindi na maaaring maging driver ng motor ang naturang lalaki matapos magsagawa ng delikadong stunt sa kalsada. Paalala naman ng LTO sa mga motorista, ang driver's license ay isa lamang umanong pribilehiyo na may kaakibat na responsibilidad. Nag-deploy naman ng mas maraming HPG personnel sa Marilaki Highway para mabawasan na ang naitatalang aksidente dito. Samantala, nagpaalala ang pamahalaan para sa pag-i-issue ng resibo ng mga kandidato ukol sa kanilang gagastusin sa pangangampanya. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga tumatakbong kandidato na siguraduhin ang pagbabayad ng buwis, lalo na't mapapagastos ngayong pangangampanya. Kaya naman dapat umanong tiyakin na i-secure ang pag-i-issue ng resibo ng anumang ginastos ng mga kandidato. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., responsibilidad ng parehong national at local candidates na responsableng mag-issue ng resibo kahit na ang mga ibinigay na donasyon ng mga supporters. Ayon ito sa Section 99 ng National Internal Revenue Code ng 1997 na kahit anong kontribusyon, mapapera man o in-kind sa anumang kandidato o partido ay kailangang mapangasiwaan ng Omnibus Election Code. Ngunit paglilinaw ng BIR, ang anumang donasyon ay hindi papatawan ng donor's tax. Aniya ang mga kontribusyon at donasyon lamang sa panahon ng pangangampanya ang mae-exempt sa buwis. Pinaalala din ng ahensya ang withhold tax para sa mga supplier ng mga campaign materials para masigurong nababayaran ang kaukulang buwis. Kasama dito ang mga gastos sa pangangampanya tulad ng media services, talent fees, pagrenta ng ari-arian, printing services at iba pa. Sino mang lumabag sa mga naturang panuntunan ay mapapatawan ng violation of tax and election rules. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsagawa naman ang Department of Education sa Zamboanga City Division ng Accreditation and Equivalency Test para sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa San Ramon Prison noong February 2, 2025. Umabot sa 535 PDL learners ang sumali sa pagsusulit, kabilang ang higit kumulang 400 sa elementary level at higit 100 naman sa junior high school level. Layunin ng programang ito na mabigyan ng sertipikasyon ang mga PDL na hindi nakapagtapos ng formal na edukasyon upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad sa edukasyon at hanap buhay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cannon Road madaraanan ng muli ngayong linggo. BIR nagpaalala ukol sa mga kandidato sa pag-i-issue ng resibo para sa tamang pagbabayad ng buwis. BOC at NBI tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Ilang mambabatas nirerespeto ang timeline ni Senate President Escudero. Special session, hindi umano hihilingin. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. At figure skating pairs na sina Isabela Games at Alexander Corovin pasok na sa finals ng Asian Winter Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pandaigdigan, isang mapaminsalang landslide ang sumira sa mga kabahayan at ari-arian sa Yibin, Sichuan sa timog kanluran ng China nitong kamakailan lang.
Nasa humigit kumulang 200 katao ang inilikas habang 30 naman ang nawawala dahil sa pagguho ng lupa. Kaugnay nito, idineklara ang lugar na nasa Level 1 Geological Disaster Emergency Response o ang pinakamataas na antas dahil itinuturing na kritikal at banta sa buhay ng mga tao ang nasakuna. Samantala, malakihang operasyon laban sa fuel smuggling matagumpay na naisagawa sa Bataan. Para sa balita, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Matagumpay na naisagawa ng Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang isang malaking operasyon laban sa fuel smuggling sa Maribeles, Bataan noong ika-7 ng Pebrero. Sa koordinasyon ng iba pang ahensya, nasabat ang motor tanker na MBF Freight at 11 lorry trucks kung saan 4 ang may kargang 674,520 liters ng iligal na langis na nagkakahalaga ng higit sa 22 milyong piso. Lumabas sa isinagawang fuel marking test na bumagsak ang mga nasamsam na produkto na nangangahulugang hindi ito dumaan sa tamang pagbubuwis. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan. Samantala, ang mga may-ari, opisyal at tripulante ng MBF Freight ay mahaharap sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act o CMTA at train law. Pahayag naman ni BOC Port of Limay Acting District Collector Criden Balgomera na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng BOC sa iba pang ahensya upang labanan ang fuel smuggling. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng administrasyon laban sa iligal na kalakalan at economic sabotage. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iniulat naman ng Department of Health o DOH ang pagbaba ng kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa mula unang araw ng Enero hanggang unang araw ng Pebrero. Naitalang nasa mahigit 9,000 kaso ang naiulat o 53% pagbaba kung ikukumpara sa kaso noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, sa gitna ng tila umano'y trend sa pagtaas ng kaso, hindi pa naman ito nakakabahala. Ngunit dagdag nito ang abiso ng Department of Foreign Affairs para sa mga pumupunta sa Japan, gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask at pag-iwas sa mataong lugar ay mas mainam pa ring sundin ng publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cannon Road madaraanan ng muli ngayong linggo. BIR nagpaalala ukol sa mga kandidato sa pag-i-issue ng resibo para sa tamang pagbabayad ng buwis. BOC at NBI tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Ilang mambabatas nirerespeto ang timeline ni Senate President Escudero. Special session, hindi umano hihilingin. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. At figure skating pairs na sina Isabela Games at Alexander Corovin pasok na sa finals ng Asian Winter Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Lalong pinagtibay ng Pilipinas at Cambodia ang ugnay nito matapos lagdaan ni Tourism Secretary Cristina Frasco at Cambodian Minister of Tourism Huot Hak ang kasunduan upang mas palakasin ang turismo ng dalawang bansa. Kabilang sa naging kasunduan ay ang sanipuwersang promotion at marketing sa turismo ng dalawang bansa, human resource development and training programs, kolaborasyon sa tourism fairs at iba pa.
Mas murang bigas sa kadiwa ng Pangulo, sinimulan ng ihandog ng Department of Agriculture ngayong araw. Para sa balita tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Simula ngayong araw, bababaan ng Department of Agriculture o DA ang presyo ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo's Rice for All o RFA program. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bababa ng hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng RFA rice dahil sa mas mababang pandaigdigang presyo at pagdami ng lokal na supply. Ang RFA 5 rice ay magiging 43 pesos kada kilo, ang RFA 25 ay magiging 35 pesos at ang RFA 100 ay 33 pesos kada kilo. Patuloy namang ipagkakaloob ang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga senior citizens, PWDs, solo parents at indigent sectors. Kasabay nito, tiniyak ng DA na bibilhin ng National Food Authority o NFA ang palay ng mga magsasaka sa presyong 21 pesos hanggang 23 pesos kada kilo upang mapanatili ang patas na kita. Samantala, mula ika-15 ng Pebrero, bababa rin ang Suggested Retail Price o SRP ng imported rice mula 55 pesos sa 52 pesos kada kilo at magiging 49 pesos pagsapit ng ikaunang araw ng Marso. Bukod sa bigas, pinag-aaralan din ng DA ang pagpapatupad ng SRP sa baboy upang mapigilan ang labis na taas presyo. Inaasahang maglalabas ang ahensya ng desisyon ukol dito bago matapos ang buwan ng Pebrero. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pasok na sa finals ng 9th Asian Winter Games ang figure skating pairs ng Pilipinas na sina Isabela Gamez at Alexander Korovin. Ito ay makaraang umiskor ng skating duo ng 55.63 points, sunod sa top 3 na Uzbekistan, Japan at DPR Korea. Dahil dito ang Team Philippines ay nagtapos sa ika-4 na pwesto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cannon Road madaraanan ng muli ngayong linggo. BIR nagpaalala ukol sa mga kandidato sa pag-i-issue ng resibo para sa tamang pagbabayad ng buwis. BOC at NBI tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Ilang mambabatas nirerespeto ang timeline ni Senate President Escudero. Special session, hindi umano hihilingin. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. At figure skating pairs na sina Isabela Gamez at Alexander Korovin pasok na sa finals ng Asian Winter Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.